Uy, mga kababayan, welcome po sa ating channel. Nagbabalik, ito pong ating content ngayon ay follow up po ito doon sa ating nakaraang content kung magkakaroon pa ba ng filing of COC, Certificate of Candidacy, sa darating na October 1 to 7. Kaya sa content ko nakaraan na yon ay nag-comment po ang ating kaibigan kasama na si Bro. Coinersy, salamat dito sa comment mo, bro. No? Babasahin natin to para alam niyo yung kanyang sinabi dito. Napakahalaga kasi nito eh. Alam nyo, mayroong mga nagko-comment kasi na kayo mga vlogger, panggulo. Aba, hindi nyo ba alam na itong mga vlogger ay gumagawa ng effort para ma-update po kayo, para alam niyo yung talaga nangyayari kasi sa balita, walang ganito eh. Mayroong mga reporter na pumunta ng Comelec para humingi ng COC para makapag-update sa inyo. So, huwag kayo bira ng bira sa mga vlogger kasi diyan kayo nakakakuha ng mga idea at mga update na hindi nakukuha sa balita. No? Ito, kasama natin si Coiners Ring. Ang sabi niya, bro, pwede mag-download ng COC. May pinapunta ako sa Comelec dito sa amin para humingi ng COC. Hindi siya binigyan dahil wala pa daw order sa National Office ng Comelec. Coiners Ring. Salamat din sa comment mo, bro. At yan, may mga nag-comment yan, nag-reply ako. At meron dito nag-comment, sandali lang, tuloy na po ang BSKE sa December. Magdiwang tayo kasi sabi ng kaibigan ko nag-work sa Supreme Court, tuloy daw sa December ayon sa huwes. Tuloy Kanarsing at Kalime. Ayan, advance si Rex Cabaron. Binention ko yung pangalan mo. Pinagtanong, taga saan ba yan? Sino ba yan nagsabi niyan? Ang sagot niya ay janitor daw ng Korte Suprema. Ay, naman. So, ayan. Tuloy na natin ito. Ganito ang sitwasyon. Siyempre ay wala pa rin tayong talagang nakukuha update sa Comelec. Hindi nagsasalita eh. At hindi rin wala pa rin update ang Korte Suprema kung ito bang RA 12232 ay constitutional or unconstitutional. Kasi didinigin pa ito eh. At meron tayong balita na nagkomento na daw ang respondents, ang Kamara at Senado sa pamamagitan ng Solicitor General. Kung totoo yun at natanggap na nga ng Korte Suprema, siyempre babasahin yun, pag-aaralan yun, at yung komento na hiningi ng Korte Suprema galing kay Atty. Makalintal bukod sa kanyang petisyon. Siyempre, pagsasama-samahin yun, i-compile yan. At yung petisyon in intervention ng mga liga, compile yan, pag-aaralan. Titimbangin ng Korte Suprema. Ayan, komento lang, wala pong TRO. Maalala lang ang sinabi ng Comelec na kapag walang TRO at komento lang, ay maaari na kami tumigil sa paghahanda sa BSKE kasama doon yung calendar of activity para sa December 1, 2025. Diba? So, hindi yun napanindigan ng Comelec at talagang ang kanilang status ay nag-aantay ng desisyon ng Korte Suprema dito. Paano na itong filing na COC na ayan ay pinaka-latest na kanilang calendar of activity. Dapat ang itong COC filing ay sa October 1. May nagpunta na nga daw doon. May pinapunta si Bro Joel. Bro Joel, no? Di ko lang alam kung sino yun. Siguro meron siyang doon kilala. At sabi nga ng Comelec ay wala pang order ang National Office ng Comelec. So, ibig sabihin, walang order, hindi natuloy ang filing ng COC sa October 1. Kasi kung titignan ng calendar of activity, ayan eh. Pero ba't sinabi ng taga-Comelec na walang order? Ano yung order na yun? Para saan ang order na yun? Maaari yung order na yun, inaantay nila para sa yung pag-uurong ng BSKE sa November 2026. Yun yung maaari yun yung order na inaantay nila. Sapagkat kung itong filing ng COC sa October 1 ay tuloy, kung susundin yung calendar na yan, activity na yan, di nagbigay na sana ng form for COC. Although pwede sigurong ma-download yan.
Sabi kasi, libro, pwedeng mag-download eh. Kung meron man makapag-download dito at nagpunta doon sa October 1 para mag-file ng COC, at babalita din naman yan, hindi yung tatanggapin. Kasi wala nga daw order ang National Office ng COMELEC. Sa madaling sabi, ay urong. Maliwanag naman po. Walang order eh. Sa posibilidad ba na inaantay nating order yung filing? Kasi nga kaya nga may humingi doon ng form para mag-file sa October 1 hindi nga binigyan. So, common sense na hindi matutuloy itong filing of COC na ito. Ibig sabihin, parang void na. Parang void na yung calendar of activity nila para sa December 1. Wala pang order. Isipin lang po natin. Ang naging natuloy lang doon sa latest na activity na ito ay yung voters registration noong August 1 to 10. Yun yung natuloy. Originally na July dapat na inurong ng August kasi nagkaroon ng batas RA 122. Ito nga po. Ayan dito, para humingi ng COC, hindi siya binigyan dahil wala pa daw order sa National Office ng COMELEC. Ano po ibig sabihin nun sa pagkaintindi nyo mga kababayan? Kung tuloy, di sana nagbigay na. O ganito na lang, sabihin natin, sige, wala pang order eh. No, kung tutusin, dapat andyan yan eh. Nasa calendar of activity. So, wala nga binigay ha. Pinapaintindi ko lang sa inyo. Ibig sabihin, mauurong yan. Yung COC na yan. Pag nauurong ang filing of COC, ano bang nauurong dito talaga? Siyempre, nauurong mismo yung BSKE, yung schedule ng BSKE na inaasahan ng marami na dapat ay sa December 1. Walang order kasi nga wala pa pong desisyon ng Korte Suprema. So, habang umaandar ang panahon na yan, nauurong ang COC. Ano pa, nag-focus kayo sa COC. Naurong, hindi na tuloy ng October 1. Kalagitnaan ng October, di na tuloy at umabot na sa November. Wala pa rin COC. Ano pa bang aasahan natin pag magkaganon? Di nauurong na rin po yung BSKE na election mismo na dapat ay December 1. So, anong tinitingnan natin? Siyempre yung batas na. Yung RA 12232 na. Na lagi naman din nababanggit natin na yan ang umiiral na batas na hindi matanggap-tanggap. Para di po kayo malito, tanggapin nyo po sa mga talagang gustong mga aspirante na gustong tumakbo sa December 1. Tanggapin nyo po muna yung batas. I-accept nyo na may bagong batas. Na sa ganun, alam nyo kung ano talaga. Kasi pag ipipilit natin yung December 1, isa calendar activity pa lang, wala na eh. Ayan, walang order. Kailan magkakaroon ng order kaya sa tingin niyo? Mga last hour ng katapusan ng September, biglang magkaganon? Posible pa ba yun? Pero dapat, pag-desisyon muna ang AC na unconstitutional. Yun po, di ba? So, parang huwag na natin tignan itong mawawala na itong COC na to. Talagang dapat tignan ay yung order na unconstitutional bago ulit gagawa ng bagong schedule. Kasi mauuro nga yan. Sakaling unconstitutional nga, agad-agad. Mabilis ang pagpapasya ng AC. Maaaring maurong ang COC na yan. Kasi kaya natin binibigyan ng paliwanag ito, mga kababayan, ay andun pa rin tayo sa December 1 eh. Andun pa rin tayo sa December 1. Kaya talagang naghahanap tayo ng dahilan. Diba? Naghahanap tayo ng dahilan para talagang kung matutuloy pa ba yan. Pero titignan naman natin kasi talagang sitwasyon na mayroong bagong batas na RA 12232. Sa akin, tinanggap ko na yan. Batas yan. Diba? Susunod tayo sa batas. At ito ating ginagawa ngayon ay siyempre nag-a-analyze lang naman tayo. Hindi naman ginagawa ito sa balita. No, tayo lang sa mga content, mga vlog. At siyempre nagkaka-ideya kayo kung ano sa mga posibilidad at merong pa nga nag-effort. Ayan, may pinapunta si Bro Joel doon. Coiners rin para lang malaman kung magbibigay ng Certificate of Candidacy. At ito nga, malinaw, walang order ang COMELEC. Pero dapat nagsasalita ang COMELEC dyan in public para alam, para sa kalaman
ng lahat. Mag-aantay tayo sa susunod ng mga update ulit ng video. Ganito na lang. God bless.